lahat ng kanya, nagre-response ka kung paano siya, sa tingin mo na makakatulong para mag-grow yung inyong relation. So ngayon, ganun dun sa Diyos. Sa Diyos ganito, paano ka mapapall in love sa Diyos? May date din yan. Nakikipag-date ka sa Kanya. Okay? Sa Word of God, di ba? Sa Word niya, sa prayer, nakikipag-date ka rin sa Kanya. Nakikipagrelasyon ka talaga ng maayos sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin na ma-fall in love ka rin sa Diyos. Di ba kaya ka na fall in love dahil nung lumabas kayo. Di ba? Lumabas kayo. Ganoon. Tapos nakita mo napakasinsero niya. Yung buka ng kanyang bibig parang totoo. Di ba? At ninanamnam mo yon. Tapos nung nagsabi siya sa iyo, mahal na mahal kita. At paakasalang kita sa lahat ng simbahan. Tuwan-tuwa ka ngayon. Di ba? Aabutin ko ang bituin para sa iyo. Yung mga tipong mga ganon. Di ba? Okay? So, yan siya. Okay? So, nade-develop ka na ngayon sa kanya. Di ba? So, ganon. Tapos, nung kumain siya ng ice cream, di ba? Medyo may sumabit dito. Tapos, kumuha ka ng tissue, pinunasan mo. Naku, yung babae, tontuwa. Wow, grabe, mahal na mahal niya talaga ako. Di ba? Tapos, yung hangin. Kumampay yung hangin. Kumampay yung hangin. Tumama sa mukha niya. Yung buhok niya. Gumanon. Tapos, ginanyan mo. Di ba? Di ba? So, ganun po. Tapos sasabihin, oy, talaga palang mahal niya. So, yun po siya. So, what's my point here? Kahit na alam mo na mahal ka ng Diyos, pag hindi ka naman ma-fall in love, kung hindi ka magdadive, wala ka ma-experience. Ang ma-experience mo lang, alam mo na mahal ka niya, pero hindi mo talaga totoong mararanasan kung gaano kataas, the high, the deep, di ba? Yung lapad, yung lawak ng pagmamahal at pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Okay, punta na